Nararanasan ngayon sa trabaho, hindi lang yung quiet quitting o pumapasok na lang kahit wala ng gana. Meron ding mga sawa na sa trabaho pero hindi magawang mag-resign. Yan ang quiet cracking. Kung bakit nararanasan ang mga yan, alamin sa report ni Von Aquino. Nagtrabaho bilang service crew sa restaurant ang 19 years old na tawagin nating Vince. Pero dahil anya sa pinagsama-samang pressure at dami ng trabaho, hindi na po ako nagpapakitang gilas po, ganun, something like that, na hindi na po ako namamotivate. Matapos ang 10 buwan, nag-resign siya. Ayon sa isang human resources consultant, isa sa mga senyales na nagka-quiet quitting na ang isang empleyado kapag wala na siyang motivation. Yung hinihintay niya na lang na ma-fire siya, wala na yung productivity niya. Ang team manager naman na si JR, di niya tunay na pangalan, nakaranas daw ng tinatawag namang quiet cracking. Nilayo ko yung sarili ko sa mga tao, kumbaga nagtrabaho ako ng sarili ko lang. Ang empleyadong nagka-quiet cracking, ginagawa pa rin naman ang kanyang trabaho pero Parang ginagawa niya na lang kung ano yung pinapagawa sa kanya, naka-autopilot. ilan sa mga posibleng dahilan ng pagka-quiet quitting o quiet cracking ay problema sa pamilya, kawalan ng structured career path, conflict sa kapwa empleyado o superior at di naaayong sweldo. Payo niya sa employers. Regular check-ins, yung hindi lang kamusta ka, yung mas mararamdaman ng tao na belong siya na, kamusta yung family mo, mararamdaman niya na hindi siya takot mag-share. Gumawa ng mga wellness programs katuwang ang mga mental health professionals. Malaki naman daw ang benepisyo sa kumpanya kapag napangalagaan ang mental health ng mga empleyado. Less yung drama sa workplace, less yung drama, mas productive yung company, na-achieve yung goals. Payo naman ng isang psychiatrist kung nagka-quiet quitting o cracking na sa trabaho. Una, hanapin ang ugat ng dissatisfaction. Pangalawa, i-communicate ito sa boss, supervisor o katrabaho. Mainam din anyang balikan ang dahilan kung bakit pinili ang trabaho sa umpisa. Para bumalik yung kanyang reason for being there. Kasi sometimes na due to the stress ng work, nawawala tayo sa focus. Pero kung nakakaranas na ng panic attack, distress, depression at anxiety, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Tiyakin din daw na makapagpahinga, mag-relax at gawin ang mga aktibidad na makakapagpasaya sa iyo after work hours para ma-recharge. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.